Sa Kristyanismo, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa isang pirma, kundi sa tunay na pananampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa pagkapatay, maliligtas ka. Pinapakita nito na ang kaligtasan ay isang bagay na nagmumula sa pananampalataya at hindi sa anumang pisikal na kasunduan. Ang pagiging bahagi naman ng Body of Christ o Iglesia ay nangangahulugan ng pagiging kabilang sa espiritual na pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo at pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi ito tungkol sa isang seremonya ng pagpirma kundi isang personal at malalim na relasyon kay Jesus. Ang Romans chapter 12 verse 4-5 ay nagtuturo na tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Pagamat may kanya-kanyang tungkulin at kakayahan, tulad ng isang katawan na binubuo ng iba't ibang bahagi na may sariling gawain, ganun din sa Iglesia, ang bawat isa ay may mahalagang papel sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya ng iba. Pinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng katawan ni Kristo. Bagamat magkaiba ang ating mga talento at misyon, pinagbubukod tayo ng ating pananampalataya kay Jesus at dapat natin gamitin ang ating kakayahan upang mapalakas ang ating spiritual na pamilya. Treat others as you would treat your own body. Ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan sa maiugnay sa Biblia, partikular sa mga aral ni Jesus tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa. Sa Ephesians chapter 5 verse 29-30, sinasabi na walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Sa halip, pinapakain at inaalagaan niya ito tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay bahagi ng kanyang katawan, pinapakita nito na kung paano natin inaalagaan at iginagalang ang ating sariling katawan. Ganun din dapat natin tratuhin ang iba with love and care and respect. Ito rin ay may kaugnayan sa ganitong alintuntunin. Sa Matthew chapter 7 verse 12, kung saan sinabi ni Jesus, kaya gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Sa madaling salita, dapat tayo maging mabuti sa iba tulad ng pagiging mabuti natin sa ating sarili. Dapat tayo magpakita ng habag, pag-unawa at malasakit dahil bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo, ang kabutihang ginagawa natin sa iba ay parang ginagawa na rin natin sa ating sarili. Share the message of reconciliation. Ang mensahe ng pagkakasundo ay isang mahalagang tema sa Biblia na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan at ang kanyang hangaring ibalik ang tamang relasyon natin sa Kanya. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19, ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo niya tayo sa Kanya at ibinigay niya sa amin ng ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatuwid, ang Diyos ay kay Kristo na ipinagkasunod ang sanlibutan sa Kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang mga kasalanan at ipagkatiwala niya sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo rin ay tinatawag upang ipagpatuloy ang gawain ito. Ang pagpapagaling ay maaaring sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagpapalakas ng loob, pagmamalasakit at pagsasagawa ng kabutihan sa iba. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at sa gayon matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang pananambalik naman ay nangangahulugang pagbabalik ng pag-asa, pananampalataya at relasyon sa Diyos, hindi lang para sa ating sarili kundi para rin sa iba. Patuloy nating ipahayag ang pag-ibig at kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ng ating gawa at salita, maging kasangkapan tayo ng kapayapaan, pagpapatawad at muling pagtatayo ng buhay ng mga sugatan at naliligaw. Tulad ng ginawa ni Jesus,
tayo rin ay tinawag upang maging liwanag at pag-asa sa mundo.